Ang ating ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-4 na araw ng Disyembre, ay nagmula kay San Mateo. Matapos maglakad sa tabi ng lawa ng Galilea, umakyat si Jesus sa bundok at naupo roon. Nagdatingan naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi at marami pang ibang may sakit. Dinala nila ang mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan." Sinabi naman ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain para sa ganito karaming tao? Sa ilang na ito, ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po, at meron pang ilang maliliit na isda," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda at nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat, at nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay nagmula kay Brother Angelo Valenton. Gutom, pagkain, pagkabusog. Magugutom, kakain, mabubusog. Isang proseso ng tao na dapat palagi ang tugunan. Isang pangangailangan ng tao na kailanman ay di pwedeng hindi tugunan. Ito ay dapat pagsipagan at pagpaguran. Gutom, isang pagtawag dahil may kakulangan, dapat mapunan. Isang senyales na aabutan ka na ng kahinaan. Tawag ng katawan dahil din sa kapaguran. Pagkain, ang pangunahing sangkap upang maibsan ang kahinaan at mapanumbalik ang kasiglahan. At ang kabusugan, ang patunay na ang nagbigay ay hindi nagkulang at nagpabaya. Ang prosesong ito, kahit karaniwan na, ay patuloy na ginagamit ng Diyos upang ipakita ang kanyang awa at habag. Dahil likas sa ating tao ang magutom, likas din sa ating Diyos ang magbigay ng ating pangangailangan gaya ng pagkain. Ngunit hindi lang pagkagutom sa pagkain ang pinupunan ng Diyos, kundi pati ang pagkagutom sa tunay na daanang tamang tahakin. Pagkagutom sa katotohanan at pag-ibig na hindi kayang ibigay ng mundo. Nauna ang awa dahil halata ang dalangin ng tao para sa kagalingan at kapatawaran, higit sa lahat sa kaligtasan. Grasya mula sa kanyang awa at habag ang sa ating bubusog upang maipagpatuloy natin ang ating misyon dito sa mundo. Kapatid, kaya tayo may misa, may mesa para kumain, pinaka at tunay na makapagpapabusog sa ating buhay. Paalala na, sige, magsimba ka. Sige, pumunta ka at kumain at uminom ng ang kanyang mga salita at kanyang sariling katawan at dugo ay mapunan ang gutom at uhaw. Magugutom? Oo, pero papakainin. Mabubusog? Oo, at mapupuno ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa kabusugan mula sa awa at habag mo sa aming lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.